Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Dito po tayo sa pagpapatuloy ng ating paning sa makatuwing bagay para bigyan ng buhay ang mensahe ngayong araw na ito. Meron po tayo ditong dalawang sitas. Ang una po natin bigyan ng buhay ang ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa Kapitulo 7, versikulo 7 hanggang 13. Sabi po ito ganito, ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan? Huwag na bang mangyari? Datapwat, hindi ko sana nakilala ang kasalanan, kundi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasakiman, kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mananakit. Ganito, mga kapatid, ipalagay natin sa ating sarili na tayo po yung nasa kalagayan ng nagtatanong. Ano ba ang ating sasabihin? Ang kautusan ba'y kasalanan? Yung tao ba na nakakilala ng kautusan, siya ba'y kasalanan ang makaalam ng kautusan? Hindi po. Kundi, bagkus, ang kautusan ay nagpapakilala na kapag tayo'y nalalaman natin ang kautusan, subalit hindi natin isinasagawa o kaya hindi natin natutupad, sa makatuwid bagay, nilalabag natin, doon natin masusumpungan ang tinatawag na kasalanan. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa mga kautusan. Anong halimbawa? Kung hindi pa tayo nasasakop ng kautusan, marahil hindi natin alam na bawal pala ang manakil. Bawal pala ang maging makasarili o kaya selfish. Pero nung marinig na natin ang salitang huwag kang mananakit, doon na po papasok tayo sa ilalim ng kautusan. Na yun pa lang, nung hindi pa natin nakikilala ang kautusan, wala pa tayong kasalanan sapagkat hindi nga natin alam, wala tayong muwang o mang tayo sa kautusan. Kaya, okay lang ang manakit. Pero nang nakilala natin ang kautusan, bawal pala ang manakit dahil sinasabing huwag kang manakit, doon na po papasok ang kasalanan dahil hindi na po pwede na pwede pa rin gumawa ng pananakit. Ganun po yung halimbawa, nung hindi pa tayo sakop ng iglesia, hindi pa natin alam na bawal pala ang manakit. Kaya okay lang, malaya natin nagagawa ang pananakit o pagiging makasarili. Pero, nung marinig natin ang kautusan o yung ebanghelyo na bawal pala ang maging sakit, doon na po tayo papasok sapagkat napapaloob na tayo sa kautusan. Kumbaga, isinurrender na natin ang ating sarili na yung kautusan pala dapat nasasaklaw na tayo. Ngayon, kung nagpatuloy pa rin tayo ng pananakit o pagiging makasarili, doon na po tayo masusumpungan nagpasala. Dahil po sa paglabag. Malinaw po. Ibig sabihin, kung halimbawa, hindi pa tayo nakakilala ng kautusan, selfish tayo, okay yan, kasi malaya pa. Pero nakilala natin ang kautusan,
na bawal palang manakit, dahil doon sa salitang bawal, doon na po tayo magkakaroon ng kasalanan. Kaya, kumbaga, limitado na hindi mo na pwedeng gawin yung pananakit dahil sakot na tayo ng kautusan. Ganun po yun. Tatapwat ang kasalanan ng nakasumpong ng pagkakataon ay gumawa sa akin sa pamamagitan ng utos ng sari-saring kasakiman, sapagkat kung walang kautusan, ang kasalanan ay patay. Ito po, ang kasalanan, sa pamamagitan po kasi ng kautusan, iyon po yung nagiging daan upang susundin ng tao. Kapag yan po ay nalagap natin, nakasumpong ng pagkakataon yung kasalanan sa atin. Kaya, nagkaroon na tayo ng pagkakasala. Kaya ang mangyayari po niyan, nung dumating ang kautusan, dapat kilala na natin yung mga iba-ibang bagay tungkol sa kasabiman, tungkol sa pagiging makasarili. Halimbawa, yung meron kang pwede mo naman ibahagi sa kapwa, ipinagdalit, kasama na yun sa kasabiman. Halimbawa, pwede mo naman tulungan ang kapatid dahil meron ka naman ibabahagi sa paglilimos, hindi mo ginawa. Doon natin makikilala, kasabiman na naman yun. Kumbaga, nai-expand ng ating pag-isip na hindi lang tala sa isang salita nabubuo ang kasabiman, kundi napakarami pa yung uri ng kasabiman. Kung kaya, kinakailangan po na tayo pong mga tao, nung masumpungan na natin yun, nagkasala na po tayo. Kaya kinakailangan po dito ang paglilinis ng kalooban. Kaya po, nung wala pa tayo sa ilalim ng kautusan, ang kasalanan ay patay dahil kahit paulit-ulit natin gawin ang pagiging isang sakit, dahil wala ng kautusan, walang pagbabatayan ng pagkakasala dahil wala pa tayong nilalaman. Pero nung nasa ilalim na tayo ng kautusan, meron ng paglaban at doon na po papasok ang kasalanan. Kaya ang kasalanan, yun na po ang ipinabubuhay natin. Pero nung hindi pa natin nakikilala ang kautusan, ang kasalanan ay patay. Kumbaga, okay lang, pwede lang gawin dahil wala nang pinagbabatayan ng lalabanin. Sa makatuwid bagay, yung utos. At ng isang panahon ay nabubuhay na walang kautusan. Katapat nang dumating ang utos ay muling nabuhay ang kasalanan at ako'y namatay. Ganyan po kasi, ngayon, dahil po, nung una, wala pang kautusan, malaya natin nagagawa ang lahat ng bagay. Nung dumating yung utos, meron na pagkukontrol o paglilimita para ang tao magpasakot doon sa kautusan. Kaya sa bawat paglaban o hindi pagsunod doon sa kautusan, ang tawag doon kasalanan. At kapag lumalaki na ang kasalanan, papunta po yun sa kamatayan o kaya pagkahiwalay sa Diyos. Kaya kung halimbawa, ang nasa atin ay kasalanan pala, pwede pang i-reconcile, pwede pang ihingi ng tawad. Sapagkat nilabag lang yun, pwede pang sabihin, sorry Lord, hindi ko sinasadya. Pero kapag na dumating na yung kamatayan o yung pagkahiwalay na sa Diyos, wala nang kaugnayan sa Diyos, wala ka nang kakausapin para hihingi tayo ng tawad. Kumbaga, napahiwalay na tayo. Kaya po, sa bagay na ito, ipinapaliwanag sa atin dito ni Apostol Pablo na kinakailangan pahalagahan natin yung bawat isa sa atin. Ano ba ang kalagayan natin sa harap ng Panginoon? Tayo ba ay nasa kalagayan pa ng walang kautusan? O nasa kalagayan na nasa ilalim na ng kautusan? Kung tayo'y wala pa sa ilalim ng kautusan, marahil malaya natin nagagawa ang lahat ng bagay. Pero nung masumpungan natin ang kautusan, may pag-iingat na tayo sa ating sarili sa pamamagitan na dapat hindi natin malabag ang kautusan upang sa ganun hindi magkaroon ng pagkakataon yung kasalanan sa atin
na yun ang magiging dahilan papunta sa kamatayan. Ganun po yun. Ano ba sabi dito? At ang utos nasa ikabubuhay ay nasumpungan kung ito'y sa ikamamatay. Totoo po. Inilagay po ang utosan upang ang tao mailayo doon sa dapat na paruroonan sa mga tuwid bagay yung ikamamatay o ikapaghihiwalay sa Diyos. Kaya kung titingnan po natin, noong panahon, ang kautosan ng panahon ni Adam, isa lang. May ipinangilin lang na isang bunga na dapat hindi pwedeng kainin. Bakit pumasok yung kasalanan? Dahil po, sa isang kautosan na Juan, at ngayon, dahil hindi kaya ni Satanas, si Adam na dayain, o kaya linlangin, ang ginamit ng kalaban ng Diyos, yung marupok sa makatuwid bagay, yung mula sa tadyang ni Adam sa makatuwid bagay si Eva, na hindi naman siya mismo ang nakarinig ng kautosan, kundi sa pamamagitan ng ni Adam, ibinahagi ni Adam yung kautosan na huwag, sabi ng Diyos, huwag kang kakain yan. Dahil nga, yung kautosan kay Adam, direct, narinig niya mismo, pero pagdating kay Eva, indirect, dahil hindi niya naman narinig, kumbaga ipinasa lang ni Adam. Ang nangyari doon, nagkaroon ng pagkakataon ngayon yung kalaban na idaan muna kay Eva nang sa ganun madamay na rin si Adam. Ganyan po ang pamamaraan ng kalaban. Halimbawa, kapag malakas ang lalaki, idadaan yan sa babae. Nang sa ganun, para mapasakay na rin yung lalaki. Yan ang taktika ng isang unang ginawa niya sa pina-Adam at Eva. Kaya kung titingnan po natin sa buhay natin dito sa ibabaw ng sanlibutan, tinuturuan tayo dito kung ano na po yung status ng ating buhay. Tayo ba ba'y nabubuhay wala sa ilalim ng kautosan? O tayo ba'y nabubuhay ngayon nasa ilalim na ng kautosan? Sa magkatuwid, kung tayo po'y nabubuhay na meron ng kautosan, dapat po mag-iingat tayo na makarating tayo sa tinatawag na paglaban. Dahil kapag nilabat natin ang kautosan, doon na po masusumpungan ang kasalanan sa atin. At yun na yung magiging daan upang tayo'y mapahiwalay sa Diyos. Yun na yung tinatawag na kamatayan. Kaya po, titingnan natin ang ating sarili. Sabi nga, ilalagay ko na sa inyong mga puso ang aking mga kautosan. Sa magkatuwid bagay, ang Espiritu Santo mismo ang magsusulat sa ating mga puso. Kumbaga, ito na yung nagpapaalaala sa atin na maglimita kapag papunta tayo sa ikapapahamak natin na galing lang sa pagkakasala, kinukuntong tayo ng ating budhi, huwag mong gagawin yan. Dahil nakasulat na yan sa ating puso. Dahil sinasabi ng una, hindi ko na isusulat ang aking mga kautosan sa mga tapyas na bato, kundi sa inyong mga pusong laman, sa makatuwid bagay. Hindi na kinakailangan na kamikit yan ang kautosan, kundi inilalagay na sa ating puso. Kaya minsan, kapag tayo po ay nakakalabag ng upaya, nagkakaroon ng pagkakasala, minsan po hindi tayo mapakali. Kaya ang nangyayari po, parang dinadagukan natin ang ating dibdib na kung maaari, makawala tayo doon sa pagkakasala na yun upang sa ganun maramdaman muli natin ang totoong tayo nang sa ganun makilala natin sa ating sarili na meron pa lang tayong Espiritu Santo na nananahan sa buhay natin na napighati dahil laban sa ating ginawang hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Ayaw po kasi ng Diyos na tayo po ay mapahiwalay sa Kanya. Kaya po, dito po, ipinapaliwanag dito ni Apostol Pablo ang kahalagahan ng kautusan. Upang sa ganun tayo pong lahat ay pinag-iingat na hindi tayo makarating doon sa tinatawag na paglaban sa makatuwid bagay kasalanan. Dahil yan po ang magdadala sa atin patungo doon sa kapahamakan, sa makatuwid bagay ang kamatayan. Ano ba pong sabi dito?
ay banal. At ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Totoo po. Bakit inilagay ng Diyos yung kautosan? Dahil po, ang tao po kasi malayang ginagawa ang lahat ng bagay. Kaya ang ginawa niya, naglagay siya ng 10 kautosan para sa mga tao. Ngayon, sino po ba ang pinakailangan makinabang doon sa kautosan na yun? Para lamang mapagkilala ng mga tao na ang Diyos ay banal, ang kautosan ay banal. Tinuturoan niya na sa pamamagitan ng kautosan, ang tao, bagamat malayang nakakagawa ng lahat ng bagay, magkaroon na ng limitasyon sa pamamagitan ng mga kautosan. Mayroon ng bawal, mayroon mga sinasabi, huwag kang gagawa nito. Ibig sabihin, mayroon ng hangganan ang ginagawa dapat ng tao. Sapagkat, kapag tayo'y sumunod ang sinasabi ng Diyos na huwag, ibig sabihin, yun ay yung pamamaraan ng Diyos ng mga taong pinili niya at nasasakop niya na ang lahat ng mga sumunod doon sa huwag o hindi lumabag, ibig sabihin, yun ay yung mga tao na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan o kanyang kalooban. At yung mga nagsumasalunod doon, yun ay yung nasa labas. Yung mga hiwalay sa Diyos dahil patuloy pa rin sila sa paggawa ng kasalanan. Kumbaga, walang respeto doon sa nagbigay ng kautosan. Naalam natin na yung pinagmulan ng kautosan, ang Diyos ay banal, ang kautosan naman dahil banal ang nagbigay, banal din ang kautosan. Mabuti at matuwid. Kung tayo po'y hindi lalabag doon, magiging mabuti din ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Kaya ganun po yung kautosan. Importante po sa atin ang kautusan. Sapagkat yun po ang maglilimita ng kalayaan natin. Na kung dati, lahat pwede lang gawin. Pero dahil sa kautusan, binigyan tayo ng Diyos ng limitasyon upang sa ganon, hindi natin magawa yung hindi naaayon sa kanyang kalooban. Sa makatuwid bagay yung sinasabi niyang huwag. Yun na po yung limitasyon natin. Kapag nilabag natin yung sinasabing huwag, doon na po tayo magkakasala. Ano ba po sabi dito? Ang mabuti nga baga ay naging kamatayan sa akin? Huwag naman nangyari. Kundi ang kasalanan upang maipagpakilala ang kasalanan. Sa pamamagitan ng mabuti ay gumawa sa akin ng kamatayan. Na sa pamamagitan ng utos, ang kasalanan ay maging lalong walang sala. Kaya tatanungin natin ang ating sarili. Yung pagiging ba natin isang tao na gumagawa tayo ng mabuti, papunta ba tayo sa kamatayan? Yan po ang tanong. Totoo po, sabi niya, walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin, dinastify na ng Diyos na lahat tayo magkasalanan. Sa pagkatuwid, hindi pwede natin sabihin, dahil nagkasala si Adam, namana natin ang kasalanan. Hindi po. Meron kautosan kay Adam, nagkasala siya doon sa paglabag, doon sa ipinangili ng Diyos. At tayo naman, nasa ilalim ng kautosan naman ni Kristo. Ngayon, hindi naman natin nagagawang i-perfect ang ating buhay. Dahil meron pa rin pumapasok na paglabag. Kaya po, kung titignan po natin, hindi po natin namana yung kasalanan. Sadyang ang tao, matigas ang ulo. Kaya nangyayari, iba-iba po kasi ang panahon. Iba-iba ang kautosan. Nung panahon ni Adam ang kautosan doon sa pangingili. Nung panahon ni Moises ang kautosan doon sa 10 kautosan. Pero nung panahon ni Kristo, meron din siyang sariling kautosan. Sa makatuwid bagay, ang pag-ibig sa Diyos. Sabi kanina, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong lakas, isip, puso, at kaluluwa. At ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Ibig sabihin, pagtatrato po yun. Yung trato dapat natin sa Diyos, una siya sa lahat ng ating tinatawagan at pinakausap bago tayo gumawa sa lahat ng ating gawain. Pag-ibig yan sa Diyos.
At higit sa lahat, yung pagpapasakop sa kanyang kalooban. At yung pag-ibig naman sa kapwa, pagtatrato natin sa ating kapwa. Ano ba ang tingin natin sa ating kapwa? Tayo ba'y may pag-ibig sa ating kapwa? Kasi kung ang pag-ibig sa kapwa, kung paano natin inilalagay sa ating, ang ating sarili na maging secure, na hindi mapahamak, dapat ganoon din ang trato natin sa ating kapwa. Hindi yung tayo lang ang gusto maligtas, tayo lang ang nasa magandang kalagayan, kundi siyempre, iibigin din natin ang ating kapwa. Katulad ng ating sarili. Example yung pagtrato natin sa ating sarili, kung paano natin pinahalagan, na pinakakain natin ng tama sa oras, pinapainom ng wastong tubig, binibigyan ng pahinga para makatulog. Kung ano ang trato natin, dapat ganoon din ang trato natin sa ating kapwa. Ibigin natin ang ating kapwa katulad ng ating sarili. Example muna yun sa sarili bago sa kapwa. Ang problema, paano kung nasa sarili mismo ang problema? Paano natin maipapakita sa ating kapwa ang pag-ibig sa kanila na tayo nga minsan ipinagkakait natin uminom ng tubig, umakakain ng tama sa oras? Paano natin masasabi sa kanila, kumain ka ng tama sa oras? Tayo nga nalilipasan ng gutom. Kaya po, nagmumula po talaga sa ating sarili. Ngayon, kung inuna natin yung pag-ibig sa Diyos, doon tayo gagabayan upang sa ganun, mapahalagahan din natin ang ating sarili, saka natin pakikialaman yung ating kapwa. Sapagkat, ang mahirap po kasi, yung nakikita natin yung sa kapwa, yung sa sarili hindi. Kaya yun po yung importante. Ibigin ang sarili, ibigin yung kapwa katulad ng sarili. Yan po ang ibig sabihin niya. Kumbaga, yung kautusan noon, sa pamamagitan ng kautusan ni Kristo, pinagsama-sama niya ngayon yung 10 sa pinatawag na pag-ibig. At yun na po dapat ang ikinabubuhay natin ngayon. Yung pag-ibig, pagpapahalaga sa Diyos at pagpapahalaga sa kapwa. Ano ba kung sabi dito? Sabi po dito, kundi ang kasalanan upang maipakilala ang kasalanan. Kasi po yung paglabag po talaga, hindi po pwede sabihin hindi paglabag. Kasalanan ang kasalanan tayo yun. Kaya po, isa lang po ang susi doon para mawala yung kasalanan. Walang iba, yung pagre-reconcile, paghingi ng tawad sa nagawa natin ng kasalanan at saka naman tayo hihingi ng tawad sa Diyos. Ibig sabihin, nasa panalangin yan. Halimbawa, nananalangin tayo, Diyos ko, patawad po sa sala ko. Meron palang tao na nagawan mo ng kasalanan. Hindi po tatanggapin ng Diyos ang paghingi ng iyong tawad. Dahil sa panalangin, patawarin mo kami ng aming mga kasalanan. Gaya naman namin. Protocol, proseso. Step by step, una muna tayo magpapatawad bago tayo patawarin ng Diyos. Nandun po yun sa Mateo. Detalyado po yun. Ngayon, basahin natin. Sabi po sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo, sa Kapitulo 6, ganito po kasi, sa 14, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Ibig sabihin, una muna tayo magpapatawad bago tayo patatawarin ng Diyos. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Ibig sabihin, ang Diyos ko pala hindi agad nagpapatawad hanggat mayroong isang tao o marami pa yan na hindi natin pinapatawad. Sa pagkatuwid, ang Diyos po tapat sa atin. Nagbigay siya ng kautusan dahil sa pagmamahal sa atin. Kaya po, sa hindi lumalabag, kalugod-lugod ang tao iyon sa Diyos.
Pero sa lumalabas, galit ng Diyos ang nakalagay doon. Nakatuon. Kumbaga, dati ang mata lang nakatingin doon sa mga gumagawa ng mabuti. Pero sa gumagawa ng kasalanan, mukha mismo ng Panginoon na nag-iingit sa atin. Sapagkat ayaw na sana na tayo ay gumagawa noon. Pero dahil nga tayo nasa kalagayang tao, nadadaig po tayo ng pita ng laman. Dapat po, hindi po talaga dapat tayo palalaig yan. Kundi daigin ng mabuti ang masama. Yun po yung importante sa buhay natin. Inilagay ang kautosan para batayan ang tao sa kanyang pamumuhay. Kapag nalaman, kasalanan. Kapag lumaki, ang tawag doon, papunta yun sa kamatayan. Kaya, tatanungin natin ang ating sarili, nasaan ba tayo doon? Doon sa kalagayan na hindi pa natin alam yung kautosan? O doon sa kalagayan na alam na natin ang kautosan at nasasakot na tayo, meron na dapat tayong pag-iingat sa tinatawag na paglabat. Dapat ang ginagawa natin, sumunod sa kalooban ng Diyos, sumunod sa kanyang mga kautosan. Yan po ang nais ipahatid ni Apostol Pablo. Siguro ang na lang ang pagkikibahagi natin sa oras nito. Salamat po at anuman po ang ating mga kaibigan, karaingan, idulog po natin yan lahat sa Diyos. At ipagkabiwala natin sa Kanya, linisin natin ang ating kalooban upang sa ganun tanggapin natin ang biyaya ng Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating kanilang Panginoon. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.